Tuluyan ng sinampahan ng kasong grave threat ni Manuel Padillotan o mas kilala sa showbiz na si Jojo Mendrez, ang aktor at dancer na si Mark Angelo Santos Heras, base sa sinumpaang salaysay ng reklamo ni Jojo ngayong hapon ng Martes, April 1, kung saan detalyado niyang ikinuwento kung paano nag-ugat ang kanyang reklamo kay Mark. Matatandaang nitong Marso 31 na namataan si Jojo sa Kamuning Police Station 10 sa EDSA Quezon City dahil pinablotter niya si Mark. Nabother si Jojo kasama ang kanyang entertainment management team sa biro ng aktor na susunugin ko ang bahay mo kung ichepwera mo ako. Parte ng salaysay ni Jojo. Dahil sa matinding pagbabanta na ito, naisip ko agad na manghihingi na naman sa akin ito ng pera tulad ng kanyang nakagawian na gawin sa akin para manahimik siya at hindi niya ako takutin at gambalain. Ang perang nabigay ko na sa kanya ay walang anumang kapalit. Inamin din ni Jojo na ipinarating niya sa media friends ang ginawang ito ni Mark sa kanya para ma-aware rin na may ibang taong nakakaalam sa birong banta sa kanya. Umasa ang tinaguriang Revival King na makikipag-ugnayan sa kanya si Mark para mag-usap sila kung bakit siya iniwan sa nakaraang PMPC Star Awards for TV pero ilang araw na ang nakalipas ay hindi ito nagparamdam. At para sa peace of mind ni Jojo ay pinablotter niya ang actor-dancer kasabay na rin ng pagsasampa ng kasong grave threat kasama ang kanyang abogado sa nasabing police station ngayong araw. Sabi ng manager, after po kasi ngayon, pag-submit ng affidavit, diretso po bukas ang lawyer at si Jojo sa Quezon City Hall of Justice to formally file the case. Prerequisite po kasi ang affidavit at blotter. May panayam naman ng TV5 sa abogado ni Jojo na si Attorney Advincula paglabas nila ng police station. Nandito si Jojo Mendrez para magkaroon ng recordal of his complaint doon sa insidenteng nangyari na pagbabanta sa kanya amounting to grave threat. He must threaten to be harmed sa person niya at sa kanyang property, pahayag ng lady lawyer ni Jojo. Hindi naman nagbigay ng anumang detalye si Jojo dahil ipinauubayan na niya ang lahat sa legal counsel niya. Pero nalulungkot siya na humantong sa ganitong sitwasyon ang lahat at wala rin siyang mensahe para kay Mark. Sabi pa ng abogado ni Jojo, hindi tama ang magbabanta ka or anything to anybody or threaten anybody sa kanyang person or sa kanyang property. At hindi po iyon tama at mayroon tayong laws na covered by revised penal code on this. Samantala sa isang text message na ipinadala ni Mark Heras kay TV5 reporter MJ Malfori ay nagbigay siya ng reaksyon sa pagsasampa sa kanya ng kaso ni Jojo Mendrez. Aniya, okay lang naman yan, and pasabi na lang po na mas marami dyan na di hamak na mas sikat sa akin kasi ako naman hindi na talaga. Haha. Gagawa na lang ng issue yung halata pa. Unang-unang di ko ugali manakot ng tao kahit gawan ako ng issue or what. Di ko ugali yan. I'd rather give my time and energy sa pamilya. O kaya naman sa mga work. Racket, sorry. I'm the wrong person para isama nyo or gawan nyo ng issue. Kasi di ko kayo papatulan haha. At isa sa mga kasabihan nga always be the better person. So yeah, salamat. Enjoy whatever you guys are doing. Madami akong ginagawa personal, work-related. This will be the last time na sasagot ako sa issue. Thank you. Yan po, Miss MJ. Salamat. Pagtatapos ni Mark,